Buo na nga ulit ang team ng Gilas na tumalo sa team ng New Zealand. Nakaisa tayo laban sa kanila sa FIBA at ang napansin nga ng coach ng New Zealand ay sina Kai Sotto, Junmar at Justin Brownlee. Ang tatlong players na ito ang nakita niya na nagpaganda sa galawan ng laro ng Gilas at ang naging major na dahilan kung bakit nga sila natalo. Buo na ulit ang tatlong core ng mga players na kanyang tinumbok sa kanyang interview. Ang dalawang true two bigs ng Gilas na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo, tapos acting big guard na si Justin Brownlee at nandyan pa ang mga ibang dekalidad na mga players ng Gilas. Lamang naman talaga ang New Zealand at Australia kontra Gilas, pero dahil sa kompletong lineup nga rin natin ay nagkakaroon tayo ng magandang chance na manalo. Realistic ang panalo para sa Gilas team laban sa malalakas na kalaban sa FIBA kung lahat ng ating mga key players ay healthy sa bawat laro. Iba ang lakas ng Gilas sa loob ng paint kung sina Junmar at Kai ang magkasama. Malakas ang inside plays ng Gilas sa opensa, maging sa depensa nga rin. Sa shaded area lumalakas tayo at maging sa pagkuha ng rebound, chances ng Gilas ay tumataas at kung kontrolado natin ang rebound ay maganda ang pagkakataon natin na manalo laban sa malalakas na kalaban sa FIBA. Malaki ang naging ambag ng isang Kai Sotto sa panalo ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Nakapagtala siya ng 19 points, 10 rebounds, 2 blocks at plus 11 pa sa kanyang performance. Mataas rin ang efficiency ni Kai sa larong ito, pero hindi lamang si Kai Sotto ang babantayan ng New Zealand sa upcoming nilang laro. Meron pang Junmar at papa-improve pa ang laro ni QMB sa Gilas. Marami pa siyang hindi na ipapakita sa Gilas team dahil nag-uumpisa pa lamang si QMB sa kanyang Gilas duties. Matutupad ang isa sa gustong mangyari ni Coach Tim Cone at ito ay ang pagkakaroon ng Gilas ng isang Kai sa kanilang laro sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero bago ang laro ng Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay may 4 na laro pa si Kai sa Japan B1 B-League bago ang FIBA break ng mga liga dito sa Asia. Makakalaban ng Koshigaya Alphas sa 7 at 8 ang team ng Sendai 89ers. Back-to-back games ito ng dalawang magkalabang teams at sa 14 at 15 naman ay makakalaban ng Koshigaya Alphas ang team ng Shibuya Sunrockers. Back-to-back games nga ulit ang mangyayari sa magkalabang teams na ating nabanggit. Masasabi natin na nakakapag-adjust na si Kai Sotto. Nandun pa rin yung skill set niya bilang isang big man. Maganda pa rin ang kanyang galawan at lamang nga rin talaga ang malaki sa shaded area na merong magandang mobility. Ito ang pinagpapasalamat natin. Walang epekto sa kanyang laro ang malalang injury. Yun nga lang, kailangan pa rin ng precaution, kailangan na mag-ingat pa rin sa kada laro. Sa 15 ang huling laro ni Kai sa Japan B1 B-League, kaya naman asahan na natin na halos nasa 2 linggo lamang ang ensayo ng Gilas. Ito ang kagandahan ng programa na naisip ni Coach Tim Cone dahil nga sa wala rin siyang control sa mga liga ng kanyang Gilas players kung kailan sila matatapos. Kagaya ngayon sa 15 matatapos ang laro ng Japan B1 B-League, mas nauna pang natapos ang PBA naman ngayon at naghihintay na ang mga players ng Gilas na naglaro sa PBA sa pagsisimula ng Gilas practice. Continuous o cumulative ang programa ni Coach Tim Cone, hindi pa bago-bago ang lineup at nasa 1 o 2 lamang ang pinapalitan niya kung merong nagka-injury sa original niyang lineup at hindi nga back to zero ang kanyang starting point dahil parehong lineup, parehong sistema, nag-improve at nag-a-adjust lamang sila sa kanilang taktika, kaya patuloy ang progress ng ensayo. Hindi sila gaanong nahihirapan na maka-cope up at pinagpapatuloy lamang nila kung saan sila huminto. Dati na ngang nasa sistema si Kai, kabilang siya sa lineup ng Gilas na nagpataob sa team ng Latvia at New Zealand, kaya naman madaling makaka-adapt naman ngayon si Kai Sotto sa sistema ng Gilas team, kaya walang magiging problema sa ensayo ng Gilas at madalas present rin si Kai Sotto sa practice ng Gilas noong nagpapagaling pa lamang ito at ngayon nga napapunta na siya sa kanyang 100%. Umiinit na ang kanyang laro at sakto ito para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.